Merong mga relasyon na parang okay naman sa labas, yung nakikita nyo okay na okay sila, pero pagdating sa loob ng kwarto, wala pala silang koneksyon. Madalas, hindi ito dahil sa wala na silang pagmamahal sa isa't isa. Minsan, hindi lang alam nung mag-partner kung paano muling bubuhayin yung intimacy nila. Sa totoo lang, maraming relasyon ang nasisira ng hindi dahil sa mga napakalaking mga problema, yung biglaan lang tapos nasira na kaagad, kundi dahil sa unti-unting nawawala yung closeness nila sa pagitan nilang dalawa, nilang mag-asawa. Hindi nila napapansin na araw-araw ay unti-unti palang lumalayo ang kanilang damdamin sa isa't isa. Ang sex, ang intimacy, at ang emotional connection ay hindi lamang tungkol ito sa physical na relasyon, hindi lang yung palaging pagtatalik. Ito ay tungkol sa pagiging malapit ninyo sa isa't isa, pagiging komportable nyo sa isa't isa, at yung pakiramdam na kayo ay tanggap na tanggap ng inyong asawa, ng inyong partner. Kapag ramdam mo ang lahat ng ito, yung parang secured na secured ka sa kasama mo, dito mo na isusuko ng buong buo ang sarili mo, kaya dito mo rin buong buong maisusuko ang katawan mo pagdating sa kama, kaya nagiging mas pleasurable ang inyong experience pagdating sa kama. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. And shout out kay Ivy at kay Nicole dyan sa Japan. Hello sa inyo dyan. Ayan, medyo, ano bang tawag dito? Yung topic natin today, medyo pang adult talaga. Okay? Kasi maraming mga long-term na relationship na yung dumarating sa punto na nagiging busy sa trabaho. Yung napupuno at napapagod ng mga responsibilidad. Sobrang pagod sa mga responsibilidad. At nawawala na yung excitement at yung intimacy sa kanilang pagsasama dahil matagal na nga. Tapos ang dami pang mga responsibilidad. Kapag nangyayari na yung ganito, yung talagang masyado na kayong occupied, 'di ba? Maraming couple ang nagsisimula ng makaramdam ng mga parang roommate na lang sila. Yung tahimik lang sila na magkasama sa bahay, hindi na kagaya dati na nagtatawanan kayo, nagkikwentuhan kayo, parang pansinan na lang, para na lang ang roommate. Kaya paano ba maibabalik yung intimacy ninyong mag-asawa? Itong video na ito ay para sa mga mag-asawa na willing ibalik yung intimacy, yung dating sigla ng kanilang pagsasama. Pero kung isa lang ang lalaban dito, isa lang ang may gusto na ibalik ang intimacy at yung sweetness ninyo sa pagsasama ninyo, ay malabo pong mangyari yan. Ito ay teamwork. Kailangan parehas ninyong napag-usapan na sige nga, ibalik natin yung dati. Kasi kapag dalawa kayong lalaban dito, actually, minsan simple lang ang solusyon para mabago ang paraan ng pagtingin ninyo sa inyong relasyon, ganun din sa inyong pagtatalik. Okay, simulan na natin. Yung unang-una dyan, hindi lang yung sex ang problema dyan. Ang connection ang nawawala eh. Kapag humihina ang sex life ninyong mag-asawa, ng karelasyon mo, kadalasan ang iniisip ng iba may problema sa pisikal, sa pagod, sa edad, di ba? Katandaan, menopausal. Pero sa maraming mga pagkakataon, tunay na dahilan dyan ay nagkakaroon na kayo ng emotional disconnection. Unti-unti nang lumalayo ang inyong damdamin sa isa't isa. Kapag kayo ay hindi na nag-uusap ng maayos, hindi na kayo naglalaan ng tamang oras para sa isa't isa, palaging pagod, palaging busy, palaging distracted, unti-unting nawawala ang emotional connection ninyo, and then susunod na kaagad yan, nawawala yung intimacy ninyo. Ang intimacy at ang sex ay hindi hiwalay sa relasyon. Kasama yan. Kumbaga kumbaga sa pagluluto. Like for example, magluluto ka ng sinigang. Pwede bang puro gulay lang ang ilagay mo dyan? Walang baboy, walang pampaasim? So, hindi siya sinigang.
'di ba? Hindi siya kumpleto. So, sa relasyon, maraming rekados yan. Nandyan ang sex, nandyan ang emotional attachment, di ba? Nandyan ang respeto, nandyan ang communication. So, kapag kulang ka ng rekado sa isang relasyon, hindi yan masarap. So, yung intimacy ninyong dalawa, yung pagiging sweet ninyong dalawa, pati yung pagiging may respeto sa isa't isa, yun reflection kung gaano kayo ka-connected sa isa't isa. Okay? So, yung number 2, hindi automatic ang pagtatalik. Baka kasi nag-iintayan kayo. Hindi kasi yan automatic or spontaneous. Yung parang sa pelikula na parang magkatinginan lang kayo romantic na kaagad, tapos diretso na kaagad kayo sa kama, di ba? Siguro no mga initial stage ng relationship ninyo, pwede pa. Pero nandito na tayo nasa long term na yung pagsasama ninyo, long term relationship na kayo. Ang intimacy nyo ay kailangan ng paglaanan ng atensyon, ng panahon at ng effort. Minsan dito nagkakaroon ng ilangan. Sino ba dapat ang maunang mga labit? Sino ba dapat ang magsimula? Minsan kasi may mga lalaki na kahit na minsan na gusto nila na magsimula, na sila yung mga ngalabit, minsan nagkakaroon ng hesitation kasi syempre natatakot ma-reject. Lalo na kung nakikita niya yung asawa niya pagod, sobrang busy, talagang occupied yung isip niya sa gawaing bahay o sa pang-araw-araw na ginagawa o sa trabaho, sa mga bata, at nakita niya na talagang kahit katiting na oras o atensyon tungkol sa pagtatalik, wala sa isip ng kanyang asawa. So, nagkakaroon ng hesitation ng mga labit kasi baka ma-reject. Baka sabihin na, alam mo na, pagod, alam mo ng pagod, alam mo ng ganyan, yan pa yung inuuna mo. Pwedeng may mga ganon at pwede rin naranasan niya na before, kaya talagang hindi na nangangalabit. So, either hindi na nangangalabit or nabawasan na. Kaya dito importante maunawaan nyo yung dalawang klase ng sexual desires. Meron kasing dalawang klase ng sexual desire. So yan yung tingnan yung mag-asawa kung alin kayo dito. Yung isa, spontaneous. Ibig sabihin ng spontaneous, andun yung mental desire. For example, busy ka, may ginagawa ka. Usually, itong spontaneous sa mga lalaki. Pero meron ding babae. So depende. Kaya i-analyze nyo kung alin kayo dito. So, yung isa na klase ng sexual desire, yung spontaneous. Yung spontaneous, busy ka, may ginagawa ka, nagpo-computer ka, biglang, think, pumasok sa isip mo, uy, gusto kong makipag-talik sa asawa ko. Spontaneous yon. Pumapasok siya sa isip mo, ginugusto mong gawin yon, nagsisimula sa isip mo. Yun yung spontaneous. Yung isa naman, responsive. Ito yung hindi niya naiisip, ni hindi sumasagi sa isip niya makipagtalik sa kanyang asawa, hindi sumasagi sa isip niya. Pero kapag may nag-initiate, like for example, nag-initiate yung asawa, tapos nandun na siya in the middle of action, doon niya marirealize na, uy, gusto ko pala to. So doon na siya magre-react. So ito yung responsive. So, alin kayo dito? Spontaneous ba kayo na naiisip nyo makipagtalik from magi-start sa isip nyo, sa naalala nyo, na gusto nyo? O responsive kayo na marirealize nyo lang na gusto ko rin palang gawin to kapag nandun na. So, yun yung responsive. Ang problema dito, paano kung responsive kayo parehas? 'Di ba? Sino ngayon ang mag-i-initiate? Kasi kung halimbawa yung isa sa inyo spontaneous, yung isa responsive, okay lang, merong isang makakaisip na, uy, gusto ko to, tapos sisimulan niya yung responsive, may mangyayari. Pag nagkataon na parehas kayong responsive, ngayon, sino ang mauuna? Walang nakakapag-isip na makipagtalik dahil nga parehas kayong responsive. So dito, kung parehas kayong responsive, kailangan nyo ng effort. Intentional effort. Tawag nga namin dyan ng asawa ko dahil parehas din namang busy, intentional intimacy. Parang paplanuhin nyo, parang i-schedule nyo. Kasi ilang beses na ba nangyari sa inyo yung pag-uusapan nyo na ini-schedule nyo, halimbawa, mamaya ha, diba? Tapos hindi natutuloy. Ilang beses na yun nangyari sa inyo, diba?
Kasi parehas kayong pagod. Kahit na ini-schedule nyo, pagdating nyo naman sa bed, walang nangyayari. Kaya nga yung iba, ginagawa nila yan ng mas maaga. Kasi kung tatapusin nyo yung lahat ng buong araw nyo, pagdating sa gabi, pagod na. So yung iba ginagawa sa umaga, yung iba naman kung may time in between, yung mga ganun, or before, right after dinner o before dinner, depende sa inyo. Pero ang ano lang doon, ang idea lang doon is kapag ka nga daw before matulog, pagod na yung katawan. Kaya talagang hindi na masyadong kayang makipag-intimate pa. Pero kung natatandaan nyo, nung nagsisimula pa lang kayo, yung dating pa lang kayo, diba, syempre pag sinabi sa inyo nung boyfriend nyo pa lang noon, na may date tayo sa Friday, if ever may nangyayari na sa inyo noon. Kasi alam nyo naman na kapag in-invite ka dun sa lugar, halimbawa ng lalaki, alam nyo na may mangyayari sa inyo. So parang hindi lang yung date yung ini-schedule nyo dun. Ini-schedule nyo rin yung intimacy nyo. So pwede nyo ibalik yun ngayon. Schedule nyo rin yung intimacy nyo. Pagplanuhan nyo, pag-effortan nyo. Pero kapag nag-schedule kayo ng intimacy, gamitan nyo ng transitional ritual. Papaliwanag ko mamaya yung transitional ritual na yan. Okay, merong 3 bagay na nakakatulong para magkaroon kayo ng healthy at pleasurable na pagtatalik. Hindi ito yung yung mga activity na ginagawa sa kama. Kasi yung mga activity na yon, physical kayang-kaya gawin nyo, madaling pag-aralan yun. Pero may mga maliliit na bagay na maaaring gawin araw-araw na nakakatulong sa closeness ninyong mag-partner. Kasi talagang sinasabi ko sa inyo, kapag maayos ang emotional attachment ninyong dalawa, sigurado, pleasurable ang pagtatalik ninyo. Yung intimacy nyo, maganda rin. Kaya itong maliliit na bagay na to, 3 to, na pwede nyong gawin pang araw-araw. Una, gratitude. Magpasalamat ka sa partner mo, i-appreciate mo siya sa maliliit na bagay na nagagawa niya para sa'yo. Diba? Yung salamat sa pagluluto, thank you sa pagbuhat mo niya, diba? Salamat sa pag-intindi sa akin. Yung mga simpleng appreciation, nagpapalakas yan ng emotional connection ninyong dalawa. Napakasimpleng gawin ito, pero ang laki ng impact nito. Pangalawa, yung physical touch. Yung hipo-hipo ba dyan? Hindi lahat ng paghipo mo sa asawa mo, ibig sabihin gusto mo nang makipagtalik. Hindi naman. Yung simpleng yakap mo, paghawak sa kamay, paghawak sa bewang, paghalik sa noo. Yung mga simpleng gesture na ganyan. Mga physical touch na ganyan. Naglalabas yan ng hormones na tinatawag na oxytocin. At dahil dyan, iyan ay nagpapalakas ng bonding ng dalawang tao. Yung pangatlo, eye contact. Maraming couple ang hindi na nagkakatinginan ng maayos. Hindi na kayo nag-eye to eye. Palaging busy sa cellphone, sa TV, laging may distraction. Pero yung simpleng pagtingin ninyo sa mata ng partner nyo habang nag-uusap kayo ay nakakatulong para maramdaman na ikaw ay fully present at binibigyan mo siya ng atensyon, na pinapahalagahan mo siya kasi nakikinig ka sa sinasabi niya. Diba ganun din naman kapag nagpapa-interview tayo? Meron bang, for example, ikaw yung interviewer tapos yung ini-interview mo hindi nakatingin sa'yo sa mata mo, o kaya naman iniimbestagahan ka, hindi ka makatingin ng eye to eye, diba paghihinalaan ka pa? So, maganda na i-practice nyo ito araw-araw. Yung gratitude, physical touch, at yung eye contact. Kapag ito ay na-master ninyo at ginagawa ninyo itong maliliit na bagay na ito araw-araw, dyan magsisimula na unti-unting bumalik ang emotional connection ninyong dalawa. Ngayon, bakit naman nawawala ang desire o yung pagnanasa ninyo sa inyong mga asawa kung matagal na kayong magkasama? Ang isa kasi sa mga dahilan kung bakit humihina ang sex life ay pagod. Yung mga stress sa pang-araw-araw, di ba? Trabaho, responsibilidad, mga anak, mga problema sa buhay, financial, kulang sa pera. Kapag pagod ang katawan at ang isip natin, mahirap maging intimate.
Di ba? Di ba? Sa atin, lalo kung responsive ka, ang hirap maging intimate. Kasi kung spontaneous ka, pumapasok sa isip mo, gusto mo maging intimate. Kung responsive ka, tapos ganito pa kadami yung problema mo, yung inaasikaso mo araw-araw, naku, ang hirap pumasok sa isip mo maging intimate. Kaya mahalaga yung tinatawag na ito na papaliwanag ko, yung transition ritual. Ito yung simpleng activity na tumutulong na lumipat mula sa stress mo ng buong araw papunta sa relaxing state. Like for example, yung pinag-usapan natin kanina, i-schedule nyo yung intimate moment nyo. I-schedule nyo yung intentional intimacy nyo. Like for example, ginagawa nyo na yan. I-schedule mo yung kailan kayo magiging intimate. Hindi naman pwedeng sa buong maghapon na pagod ka, let's say nagtitinda ka sa palengke. Pagod na pagod ka, madaling araw pa lang nandun ka na, maghapon ka nandun. Tapos pag uwi, intimate na kaagad. Hindi, sobrang drastic naman nung transition. So, ito yung transition ritual. Dahan-dahan. Like for example, sobrang pagod mo maghapon. Pag uwi mo, siguro, kung sino man yung nauna sa inyong dalawa, yung isa nagluto na. Tapos sabay muna kayong kumain. Pagkakain nyo, upo muna kayo saglit. Sabi mo, nood muna tayo ng TV, di ba? Tapos pwede rin na pagpasok nyo sa loob ng kwarto, manood muna kayo ng something na alam nyo na pwede magpagana sa inyo bago pumunta dun sa mismong pinaka-activity nyo, pinaka-intimate nyo na intentional intimate nyo. Kumbaga, hindi ganun yung drastic yung pag-shift mo sa maghapon mula sa stress to kama, di ba? So, magkaroon kayo ng smooth na transition bago dumiretso doon. Pero syempre depende gaya nung mga una-unang date, walang transition. Syempre nung mga una-unang pagsasama, 'di ba palaging sabik, palaging walang pagod noon. Walang stress, basta maramdaman, pero hindi nga Matagal na kayong magkasama. Ito na yung iba yung stage nung una-una pa lang. Itong simpleng ritual na to, makakatulong to para maging relax kayong dalawa, tapos ginagawa nyo pa yung tatlong maliliit na bagay na para maging emotionally attached kayo uli. For sure, yung inyong intimacy ay magiging more pleasurable para sa inyong dalawa. Merong isang magandang tanong na pwede mong itanong sa partner mo para magbukas ng intimacy sa inyong dalawa. Pwede mo siyang tanungin na ano ba ang pakiramdam ng great intimacy sa'yo, yung pinakamagandang pagtatalik para sa'yo. Ano ba ang pakiramdam niyan? Kasi hindi lahat tayo pare-parehas ng hinahanap pagdating sa experience sa kama. Iba-iba kasi yan. Merong naghahanap ng emotional connection, merong playfulness, merong excitement, merong gusto feeling safe. So, ano yung pwede mong tanongin yung partner mo, ano ang nararamdaman mo sa great sex, sa magandang pagtatalik? So, pag sinabi niya sa'yo na emotional attachment, kadalasan ang babae talaga, emotional attachment muna para makapagbigay ng great sex. Kasi doon niya, kapag maganda kasi ang emotional attachment ng isang babae sa lalaki, buong-buo yung tiwala niya na ibibigay niya ng buong-buo yung kanyang sarili, yung kanyang katawan. Kumbaga sa bigay todo. Kasi may tiwala, may feeling security, di ba? So, talagang napaka-importante sa babae ng emotional attachment. Pagdating naman sa lalaki, the other way around, napaka-importante sa kanila ng intimacy. Kasi kapag meron silang magandang intimacy, doon naman pumapasok yung emotional attachment nila. So, napaka-importante nitong dalawa na to. Yung babae, para magkaroon ng pleasurable na experience sa kama, gusto niya ng emotional attachment muna, papunta doon. Pagdating naman sa lalaki, gusto niya muna ng magandang karanasan na pagsasama ninyo sa kama, and then doon siya magsisimulang ma-attach. So, yun yung difference nung nating babae at lalaki. So, ngayon, kapag alam mo na kung anong mahalaga sa partner mo,
pagdating sa kama, mas madali mong maibibigay yung intimacy na hinahanap niya. Ando na tayo, alam natin na hindi kasi lalo sa lahi nating mga Pilipino. Alam ko naman kahit din yung ibang lahi. Hindi basta-basta madaling i-open o pag-usapan yung tungkol sa sa pagtatalik. Di ba ang awkward? Kahit asawa mo na minsan, magtatanong sa'yo, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talagang, di ba ang hirap pag-usapan? Medyo hindi komportable, pero napaka-importante. So, simulan nyo na unti-unti mag-open up. Ano talaga yung gusto ninyong dalawa pagdating sa kama para maging playful, maging pleasurable sa inyong dalawa. At para mas lalong lumalim ang emotional attachment ninyo. So, ayun. So, meaning ang intimacy sa isang relasyon ay hindi nawawala ng dahil wala ng pagmamahal. Minsan nawawala ito dahil nga sa pagiging busy-busy natin sa buhay, nakakalimutan yung maliliit na bagay na sinabi natin kanina, yung gratitude, yung touch, yung eye contact, di ba? Nakakalimutan na natin yan. At hindi na natin pinaglalaanan ng sapat na oras ang isa't isa. Pero yun nga, pwedeng ibalik, kagaya ng na-discuss natin, pwedeng yung simulan, na gawin yan, baka unti-unti maibalik ninyo ang closeness at ang intimacy ninyong mag-asawa. Okay, dahil sa huli, ang intimacy ay hindi lang puro tungkol sa pagtatalik ninyo sa kama, kundi ito ay tungkol sa pakiramdam na may taong nakakakita sa akin, may taong nakakaintindi sa akin, at may taong nagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. So ayan, good luck sa inyong mag-asawa kung nasa ganito kayong sitwasyon. And again, thank you so much for watching.